So ito yung tunnel ng bahay. Pwede bang pasukin yan? Hindi po. Sige. Sige, pasukin natin. Bakit tatlo? Hindi po ng ibang Andito nga tayo sa Sariaya, probinsya ng Quezon, 120 kilometers mula sa timog ng Metro Manila, ang pangalawang municipality ng probinsya na may pinakamaraming tao. Makikita mo rin dito ang bundok ng Banahaw. At ang Sariaya ay binansagang heritage town ng Quezon, Art Deco capital ng Southern Luzon. Nang dahil dito ay pinuntahan nga natin ang isang pamusong mansyon na lagi mong nakikita sa teleserye ng Channel 7, ang Pulang Araw na pinagbibidahan ng mga artistang si EP Quezon. Alamin natin ang kwento at kasaysayan ng nasabing mansyon dahil ito nga ay natayo pa noong 1930 bago ang pangalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Mga Kamidurayon TV, pagkatapos ng halos 2 oras nating paglalakbay ay narating na rin natin ang bayan ng Sariaya dito nga sa Quezon. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamidurayon TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Magandang araw na naman sa inyo mga Kamidurayon TV. Panibagong araw, panibagong vlog. Andito nga tayo sa probinsya ng Quezon at pinuntahan natin ang sikat na mansyon na ginagamit nga sa Pulang Araw ng Channel 7. Ito yung tinaguriang mansyon ni EP Quezon sa nasabing teleserye. Yan ang ating papasukin ngayong araw na ito. Papakita ko sa inyo kung ano ba ang itsura nito sa loob. Tara! Bali, kami po yung caretaker dito ng Gala Rodriguez Ancestral House. Base kay Sir Carlos, ang bahay na ito ay ginagamit ng Pulang Araw na ang may-ari ay si EP Quezon at saka si Angelo De Leon. Angelo De Leon. Yan, sukan natin. Welcome po sa loob ng Ancestral House. Base nga sa kwento ng ating guide, ang mansyon na Gala Rodriguez ay tinayo noong 1930s bilang regalo ni Dr. Isidro Rodriguez sa kanyang may sakit na asawa na si Doña Gregoria na matagal nang nagnanais na magkaroon ng kanyang pinapangarap na bahay para sa kanilang 7 anak. Sa panahon ng pagtatayo ng bahay, ang Sariaya at ang lalawigan ng Quezon ay dumanas ng krisis na dala ng isang peste na tinatawag na leap miners. At noon ngang 4 ng Mayo 1935 sa oras ng kaarawan ni Doña Gregoria, sa wakas ay natapos na rin ang bahay at nagpasya ang pamilya na tumira sa lugar. Sa kasamaang palad, 2 araw bago ang kanyang kaarawan, namatay si Doña Gregoria sa kanyang sakit. At noon ngang 1942, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng mga Japanese Imperial Officers ang bahay bilang kanilang punong tanggapan. Inokupahan ng 3 Japanese official ang ikalawang palapag habang ang pamilya ay pinayagang manatili sa ground floor. Ayon sa kasalukuyang may-ari ng bahay, ang isa sa mga Japanese officer na si General Ashima ay umibig at niligawan si Carmen, ang panganay na anak ng may-ari. Upang makuha ang puso ni Carmen, ay nangako ang general ng magagandang bagay para nga sa pamilya. Gayunpaman, nag-aalinlangan ang pamilya sa tunay na intensyon ng Japanese officer. Kaya itatago nila si Carmen sa cellar o sa silong ng kanilang bahay. Mga Kamidurayon TV, pakinggan natin ang ating guide sa pagkukwento tungkol nga sa bahay na ito. Picture yan, may mga frame. Yan po ginawa po nung may-ari ng bahay. Parang pinicturean po niya ang bawat sulok ng ancestral ng mga kuan para ilagay niya diyan kasi nga po ang dahil ng kanyang paglalagay dito ay para kung sakaling ayusin o tanggalin yung mga gamit ay ganun pa rin po ang pagkakabalik. Parang siya naging kuan parang reference niya. Opo, para hindi po na babago yung kanyang mga kuan. Ito isa ng bahay. Ito matagal na to. Opo, matagal na rin po yan. Yan po yung mga gamit talaga nung una pa? Una pa po. Hanggang ngayon, hindi siya nasira, ano? Ito po lahat ng gamit halos dito ay yung wala pong nabago. Ano dati si Sir Rodriguez? Ano ba siya dati? Bali siya po yung physician. Isang doktor. Opo.
ito po yung malimit gamitin ng pulang araw sa taping nila. Itong lugar na to. Opo, ito halos buong area na to, lagi po silang dito nag-taping sa taas. Kaya mas marami po ang kuha nila dito sa part na to kasi nga po ito yung entrance. Dito po sila na lagi nang gagaling pagpapasok. Lalo na nung sinakop na tayo ng mga Hapon. Noong sinakop naman tayo ng mga Hapon, ano naman ang kwento ng bahay na ito? Bali ito sir, nung panahon ng Hapon, may kwento po kasi ito eh. Ito po'y binumba na ng panahon ng Hapon. Binumba po ito. Kasi nga po, ito isa sa kanilang parang ginawang hideout. Opo, hideout ng mga general. Ngayon, may tatlo pong bomba na bumagsak dito. Ang una pong bumagsak ang bomba po ay dito sa may entrance, yan pong gate na yan, pero hindi po siya pumutok. Hindi po siya pumutok. Hindi sumabog. Doon lang po siya pumunta sa may gate, hindi naman po siya sumabog. Ang ang isa pa pong bomba, dito po sa may hagdanan na to, pataas, bumagsak din po siya dyan, pero hindi din po siya sumabog. Pero may himala, no? Opo. At kaya naman po nagkaroon ng swimming pool. Ang isa pa pong bomba ay doon bumagsak sa tinayo ng swimming pool. Ngayon ay sa halip na tabunan ng may-ari, ang ginawa na lang siya swimming pool para kasama na rin po siya sa history ng bahay. Itong salamin na to, ano yan? Matagal na rin yan? Matagal na po yan. Kaya pero ang galing na maintenance ng bahay. Saka ito, maintain po talaga to ang pagkuha ng mga gamit nito, paglilinis, talagang naka-maintain po siya. Kaya kung mapapansin niyo yung lahat po ng gamit dito, kumplito pa po. Kumpara dun sa, di ba, nung panahon po ng World War II, yung mga gantong ancestral house ay sinarado kasi sinarap na to ng mga Japanese. Ngayon, yung mga gamit nila halos nawala na. Pero ito po, ang kagandahan po nito, kaya ito hindi na wala ang mga gamit kasi dun po sa kwento ng bomba na dito sa loob. Kasi sinasabi nga po ng iba na pag pinasok niyo yung bahay na yan, baka sumabog yung bombang nasa loob. Yun po ang isang nakapagpakuan dun sa bahay. Ano naman to? Ito yung... bali ito po yung dining area ng mga may-ari. Dining area. Ginagamit din ito ng pulang araw? Yes, ito may ginamit silang dining area din. Itong ito. May kuha rin sila rito? Meron po. Kaya halos po buong paikot. Nakunan po nila yan. Habang nipipili sila. Ano naman yung kwarto doon sa babaan? Ano yung room dito? Ito naman po yung ginamit po ni Sanya Lopez na kwarto niya. Habang nagtitaping sila. Ito yung pinaka-kwarto. Yung kwarto lang po niya na pinaka-pahingahan niya. Pero ang kwarto po talaga nilang magkapatid ni Sanya Lopez at saka ni Barbie Fortesa dun sa Pulang Araw ay nasa taas po. Tara, punta tayo sa taas. Puntahan po natin taas. Yan, ito po yung papunta na second floor. Ito yung ginagamit din ng Pulang Araw sa kanilang taping. Opo. Bali dito po natin makikita yung kwarto ni Angelo, yung nagmamay-ari ng bahay, at saka yung kanyang dalawang anak. Sa Pulang Araw to, itong ating kwento. Sa Pulang Araw. Meron pa nga sa ginagawa lang pinaka-dining. Nasaan yung, ano itong kwarto namang to? Bali ito namang kwartong ito. Dito po, sa loob. Ito po yung naging kwarto ng ni Barbie Fortesa at saka ni Sanya Lopez. Kung mapapansin lang po ninyo, ang kama nito ay yung pabilog na po. Pero hindi po ito yung ginamit nilang kama. Yung unang kwarto nating pinuntahan sa baba, yung dalawang kama po, yun po ang ginamit nila dito. Meron din silang picture dito. Opo, yan po kasi ang kwarto nila. Ito po yung talagang original na nakama ng kwarto. Nung nagsushooting sila dito, hindi pa ito yung kama? Ito po tinanggal po namin kasi ang kailangan po nilang kama ay dalawa. Yung dalawa. Kung napansin po ninyo yung kama ng kwarto nating pinasok sa baba, yun po ang ginamit nilang kama. Pero ito yung original?
Yes po. Ito po yung original na kanto. Tapos meron naman po tayo ditong kuan. Ito yung CR. Opo, yan, siya. Itong bathtub na ito, nung una pa to? Yes sir, sa po itong bathtub, itong ano na to, itong sink na to, yan pa rin po ang dati. Kaya makapansin po ninyo yung mataas ang mga mataas ang kaysa nito. Oo. Kaysa nito yung mataas. Tapos itong ilaw na to, ito pa rin original na. Yes sir, yan pa rin po. Wala pong nababago pa dito sa bahay na to. Tapos mapapansin naman po ninyo, ito po yung ginamit nilang chart habang sila narito. Dito po sila nagdadasal. Parang altar, no? Pero ito rin po yung dito ang dasalan talaga ng may-ari ng bahay nito. Ito na yung may-ari. Si Mama Mary, yung aming kinuha ng pinarada po namin ng Berheng Milagrosa. Kasama tapos po yung kwarto naman ng ito naman po, itong isang kwartong ito po yung pinaka-kwarto naman po ni Angelo De Leon at saka ni Pekeson. Paano pagka nagsushooting sila dito? Tinatanggal ito? Bali, ito po, siniset up po nila ng setup ng kanilang kwan. Tinatanggal po nila yung ibang gamit, katulad po na yung mga manikin na yan. Tatanggalin po nila yan. Itong mga itong ito. Wala po lahat yan. Papalitan po nila yung mga katulad nitong may mga frame po ng may-ari ng bahay. Papalitan po nila yan ang kanilang picture. Para mukha lang. Parang kanila po talaga yung bahay. Pero ito naka-frame na ito? Yan po yung may-ari. Talaga may-ari? Ang pangalan niyan ay si Dr. Opo, Gregorio Rodriguez. Kaya ano naman siya ni Catalino Rodriguez? Bali, ang kuwan po namin ay parehas po silang Rodriguez eh. Mapapansin po ninyo dito sa bayan ng Sariaya, halos ng ancestral house po. Rodriguez, Gala Rodriguez. Siguro magkakamag-anak ano? Parang malalapit po magkakamag-anak. Nabubuksan pa itong ilaw nyo? Nabubuhay pa? Opo. Check nga natin. May pati yung ilaw nyo talagang mapapansin mo na sila una. Diba? So, ang kwartong ito ay kwarto ni Angelo De Leon po at saka ni Pekeson. Sa pulang araw. Ito po yung pinaka-master bedroom nila. Tapos ito naman? Dito naman po, ito rin po yung ginagamit nila sa taping nila. Pagka nagkukan sila. Dito rin sila nakuha ng mga So mga Kamindurahin TV, pupuntahan nga natin yung underground dito nga sa bahay. Bakit mayroong underground? Meron po talaga yan sa pulong ginawa po ang bahay na ito. Meron po siyang underground dito. Ang kwento po kasi ng bahay na ito nung panahon niya ng hapon na sinakop ito. Ito yung sinakop na ng mga hapon. Yung pong mismo may-ari ng bahay na ito parang nagugustuhan nung pinaka general na hapon. Ngayon, ang ginawa po nung may-ari ng bahay, ng magulang, yung anak nila na dalagay, doon po nila itinago sa... Para hindi makuha ng hapon. Para hindi siya... Doon po sila itinago sa... So, tingnan natin yung tunnel na pinagtataguan ng anak ng may-ari. Ito. Papasukin yan? Pwede po. Sige, pasukin natin. Makuha po yung hagdan eh. Hindi makitik. Kung ano po yung laki ng buong kabahayan, ganoon din po ang laki ng underground na to. Dito po nila itinago yung kanilang anak noong panahon ng hapon. Yung aligi, kahoy ano? Opo. Original kahoy ano? Original pa po, wala pa pong nababago dito sa mga haligi na to at sa mga linya po ng kuryente. Na kuryente, yan pa rin yung dati? Sinauna pong linya yan. Walang binago rito? Opo. Sinauna ang mga linya po ito. Mga sinauna. Ay, grabe ang ganda ng underground dito. Ano yan, naman to? Ito naman po yung kay Dunya Carmen ng mga sapatos. Mga ito. old shoes niya. Ito yung mismong ginamit niya? Opo, yan yung pong lahat ng sapatos na yan. Yun po yung kanyang ginamit. Parang si Imelda Marcos din eh, no? Pero matitibay pa po yan. Pwede pang ganyan.
Yan po yung naka-display na lang. Pero napansin ko nung unang taon panahon, medyo hindi kalakihan ano. Oo. Grabe yung kahoy ano. Opo, Talagang hindi siya inana. Oo, wala pa pong nababago sa bahay na to. Kung anong laki nung bahay sa itaas. Ito rin po yung laki Yung ng laki. underground nila sa ilalim. So ito naman, CR. Hindi. Oo, ito po yung parang CR nila dati, kaso Pero bakit tatlo? nilagyan na lang po ng ibang kuwan. Isa lang yan dati. Opo. Tapos, ito naman, parang bodega na. Oo. Ito rin po yung pinag-shootingan pa rin ng Pulang Araw. Pumunta rin sila dito. Opo, dito po itinago nila naman sa kwento nila. Dito nila po itinago ang anak nilang dalawang dalaga, si Sanya Lopez at si Barbie Forteza. Nung sinakop na ito ng mga... Ayon nga dito sa ating guide, itong mukha na nakadrawing dito sa wall, ito yung general ng Hapon na gustong kumuha doon sa anak na may-ari na babae. Opo, yung nagkagusto sa... Nagkagusto sa kanila. So habang siya nandito, dito sa nakatitim at nagtatago sa ilalim, naisipan niyang iguhit po. Para... So nagsimula ito noong 1945. Opo, nung World War II na po. Kaya halos mayroon ng 70 taon. Ganon. Opo, matagal na. 7 dekada. So nandito pa rin yung mukha. Hindi siya na... Dalawa ba yun? Isa, yung mukha, dalawa lang. Laging hideout nila eh. Ibig sabihin, habang sila nakatira dito, andito rin yung anak ng may-ari. Opo. Ang Hindi ginamit naman po kasing hideout ng mga Japanese, yung second floor. Ang pamilya, nandito po sa first floor. Hindi nila alam. Kaya hindi nila alam yung nandito naman itinago yung anak ng may-ari. So paano nakakapag-surprise sila ng pagkain na hindi nakikita? Kasi ito po, kung mapapansin nyo ngayon, wala kasi siyang carpet yung ating dinana. Yan po ay nakatago yan, may carpet sa ibabaw yan para hindi mapansin ng mga Hapon na meron pong lagusan dito sa baba na taguan. So mga Kamindurahin TV, tapos na nga ang ginawa natin pag-explore dito sa Gala Rodriguez Ancestral House. At tayo nagpapasalamat kay Sir Carlos at nabigyan tayo ng pagkakataon para nga makita natin ang loob ng magandang mansyon na ito na pinagsushootingan na nga ng Ang Pulang Araw sa Channel 7. Sir Carlos, baka meron ka sasabihin sa amin bago kami magpaalam. Kami nagpapasalamat din po sa inyo sa Mindurayon TV. At kayo nakarating po dito sa aming Gala Rodriguez Ancestral House. At kung sino, baka po may gustong pumasyal dito sa aming Ancestral House, kami po open Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. po. Kung gusto po niyo mag-inquire, meron po tayong tour, pwede po sa photoshoot, sa mga events, kung anong ninyo, kung anong gusto, mga birthday, mga binyag, kasal, pwede pong gamitin itong Ancestral House. Mga Kamindurayon TV, kung nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito, paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po.